At ayan mga ka-crypto, may napakainit at dambuhalang balita tayo ngayong tututukan na direktang nakakaapekto sa atin bilang mga XRP holders. Habang abala po ang karamihan sa pang-araw-araw na takbo ng market, isang opisyal na confirmation ang ibinagsak ng CNBC tungkol po sa nalalapit na Senate floor vote para sa Clarity Act. Ito na ang balitang matagal nang hinihintay ng industriya dahil sa wakas may tiyak na timeline, meron na pong tiyak na timeline kung kailan diringgin at bobotohan ang nasabing batas bago po sumapit ang August recess. Boom! Ayan, hindi na ito basta espekulasyon o hak-haka lamang mula sa mga social media accounts. Ayon po sa ulat na ibinahagi ng kilalang crypto proponent dito na si Amelie, ayan po siya. Mismo ang CNBC Washington DC correspondent na si Emily Wilkins. Ayan. At ang Fast Money host na si Melissa Lee ang nagdetalye ng mga kaganapang ito. Opisyal na pong kinumpirma na si Senate Majority Leader John Dalhin ay itutuloy ang pagpasa ng bill na ito sa Senate floor bago magsimula ang recess sa darating na August 8, 2026. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang lahat ng detalye kung bakit napakahalaga ng botohan na ito. Ano ang mga balakid na kinakaharap ng bill sa Senado at kung ano ang pananaw ng mga eksperto ukol sa magiging kahihinatnan nito para sa ating paboritong crypto asset. At ayan, bakit itutuloy ni John Thune ang vote kahit kulang ang numbers? Ayon po sa ibinahaging ulat ni Emily Wilkins mula po sa CNBC, si Senate Majority Leader John Thune ay still likely to bring this wider crypto bill up for a vote ahead of the August recess, whether or not it can pass. Ayan. Highlight po natin yung kanyang sinabi dito. Ayan. Ngayon, ibig sabihin yan, kahit may mga pagdududa kung makukuha ba ang kinakailangang bilang, desidido si Thune na ilapag ito sa sahig ng Senado. Ang pangunahing layunin ay simple pero napakalakas ang impact. Gusto nilang ilagay sa opisyal na record ang bawat senador. Sa madaling salita, pilit silang pinapapili kung sang-ayon ba sila o hindi sa regulasyon ng cryptocurrency. Sa aking opinyon, kung titignan natin ang hakbang na ito mula sa pananaw ng mga political analyst, ito po ay isang strategic na pressure move. Madalas nating makita sa politika na kapag ang isang panukala ay matagal nang nakatenga, ang tanging paraan para umusad ito ay ang puwersahin ang mga botante at mambabatas na magpasya ng hayagan. Ayon po sa pananaw ng mga eksperto sa Washington, ang desisyon na ito ay maglalantad kung sino talaga ang sumusuporta sa industriya ng crypto at sino ang nagpapalipas lamang ng oras. Para sa ating bilang mga XRP holders, ang hakbang na ito ay isang malaking hakbang pataas dahil kahit ano pa ang maging resulta ng botohan, wala nang atrasan ang usapin ukol sa malinaw na legal framework. Ang pressure na ito ay pwedeng maging susi para mapilitan ang mga nag-aalinlangang mambabatas na magdesisyon pabor sa pagbabago. Ayan, pagbabago-bago pa man, magbago ang ihip ng hangin sa darating na November elections. Ngayon ay ano ang papel ng midterm elections sa Clarity Act timeline? Ang isa pang mahalagang punto na tinalakay ni na Emily Wilkins at saka Melissa Lee sa CNBC ay ang malaking epekto ng darating na November midterm elections. Ayon sa kanila, sakaling mawalan ng mga pwesto ang mga Republicans sa Senado sa darating na eleksyon, tuluyang magbabago ang buong legislative landscape para sa susunod na taon. Kung magiging isang divided government ang US sa susunod na taon, ang atensyon ng mga Democrats ay lilipat sa oversight
at investigasyon laban sa kasalukuyang administrasyon na mag-iiwan ng napakababang tsansa para sa mga pangunahing panukalang batas tulad ng Clarity Act. Ngayon, sa aking opinyon, ang elementong ito ng oras o ang tinatawag nating ticking clock ang pinakamabigat na kalaban ng batas na ito. Kung ang isang panukala ay hindi po maipapasa bago ang August recess, ang tsansa na mailatag ito muli sa tamang format at sa tamang format ay lalo pong lumalabo habang papalapit ang November. Ang pananaw ng mga eksperto po ay malinaw kung saan ang bintana ng pagkakataon ay napakakitin. Kung sakaling magbago po ang mayorya sa Senado, ang mga pinaghirapang negosasyon at kompromiso sa pagitan ng magkabilang partido ay posibleng masayang lang at kailangang ulitin mula sa umpisa sa susunod na kongreso. Kaya naman ang pagpupumilit na maidaos ang botohan ngayong pong July ay hindi po aksidente. Yan, July, yan nga ay hindi po aksidente sapagkat ito ay isang huling pagsisikap na mas selyuhan ang regulasyon habang pabor pa ang kasalukuyang balanse ng kapangyarihan sa Washington. Ngayon ay bakit po ba hirap makuha ang 60 votes sa Senado? Sa kasalukuyan, ang Clarity Act ay mayroon lamang 51 na kumpirmado o malamang na yes votes. Ang malaking problema, kailangan nila ng hindi bababa sa 60 na boto para tuluyang umusad at mapagtibay ito. Ayon sa mga ulat, ang suporta mula sa Partidong Republican ay halos buo at solid na nakalinya. Ngunit ang malaking puwang o gap ay nagmumula sa panig ng mga Democrats. Ang mga senador na sina Robin Gallego at saka Angela Also Brooks na parehong bumoto pabor sa bill noong Banking Committee markup noong nakaraang May ay umatras at nag-alinlangan na ngayon. Ang pangunahing dahilan ng kanilang pag-atras ay ang kanilang paggigiit ng kasalukuyang bersyon ng bill ay kulang umano sa sapat na ethics provisions at consumer protections. Yan, sa aking opinion, ang usapin po tungkol sa ethics provisions, partikular ang mga patakaran na nagbabawal o naghihigpit sa personal crypto holdings ng mga opisyal ng pamahalaan, ang naging pinakamalaking hadlang sa pagkuha ng consensus. Ayon po sa lead negotiator ng bill na si Senator Cynthia Lummis, ang bahaging ito ang patuloy na pinagtatalunan habang si Senator Thom Tillis naman ay patuloy na nakikipagnegosasyon para humanap ng kompromiso sa mga Democrats. Sa aking pananaw, ang ganito pong klaseng sagupaan sa politika ay karaniwan kapag pinag-uusapan ang isang industriya na kasing lakas at kasing laki ng cryptocurrency. Ang mga tutol sa bill ay gumagamit po ng issue ng ethics bilang panangga para maantala ang pagpasa nito. Habang ang mga tagapagtaguyod naman ay nagpupursiging linisin ang mga probisyon nang hindi sinasakripisyo ang pangunahing layunin ng batas. Kung hindi magkakasundo ang dalawang panig sa mga susunod na araw, ang target po na August 8 deadline ay tuluyang mapapako. Ngayon ay ano naman ang mangyayari kapag lumampas sa August 8 ang botohan? Ayan. Ang Senado ay opisyal na magsisimula ng kanilang recess sa darating na August 8, 2026. Ayon po kay Senator Cynthia Lummis, ang kabiguang maipasa ang panukalang batas na ito bago magsimula ang recess ay maaaring magtulak po sa timeline ng pagpasa nito hanggang sa taong 2030. Ang ganitong kalaking pagkaantala ay dahil sa mabilis na pagbabago ng mga prioridad sa Kongreso, lalo na kapag pumasok na ang mga kampanya para sa midterms. Sinabi rin ni Emily Wilkins sa kanyang ulat sa CNBC na ang mga Democrats na madalas magsalita na pabor sila sa regulasyon ng kripto ay hindi naman sumusuporta sa pamamagitan ng aktual na pagboto, na nagpapatunay na ang usaping ito ay nananatiling mas mataas na prioridad para sa mga Republicans kaysa sa mga Democrats.
Sa aking opinyon, ang babala po ni Loomis tungkol sa posibleng pagkaantala hanggang 2030 ay isa pong seryosong babala para sa buong crypto community. Ang mga institution at kumpanya na naghihintay ng legal clarity ay ayaw umasa sa isang napakahabang kawalan ng katiyakan. Kung ang pagkakataong ito ay palampasin natin ngayong July at August, ang market ay muling papasok po sa yugto ng paghihintay ng walang kasiguraduhan kung kailan muling uupuan ng mga mambabatas ang ganitong uri ng batas. Kaya sa aking pananaw, ang desisyon po ni Thune na itulak ang botohan sa lalong madaling panahon ay ang tanging natitirang sandata sa kalendaryo bago maubos ang oras. Ang bawat XRP holder ay dapat maging alerto sa mga susunod na araw dahil ang mga kaganapan sa Washington sa mga panahong ito ang magdidikta kung gaano kaaga nating matitikman ang ganap na institutional adoption sa United States. Ngayon, sa kabuuan, mahalagang ang kumpirmasyon po mula sa CNBC ay nagpapatunay lamang na ang Clarity Act ay nasa pinakamainit at pinakakritikal na yugto ng pagpasa nito. Ang desisyon po ni Senate Majority Leader John Thune na itulak ang botohan sa sahig ng Senado bago ang August 8 recess ay maglalagay sa bawat senador sa isang sitwasyon kung saan kailangan nilang ilagay ang kanilang boto sa opisyal na record, pabor man o laban sa malinaw na regulasyon ng digital assets. Kahit na nahihirapan po silang abutin ang kinakailangang 60 na boto dahil sa mga kontrobersiya sa ethics provisions at sa pag-atras ng ilang Democrats, ang hakbang na ito ay nananatiling pinakamalakas na hakbang para umusad ang industriya. Ang banta ng pagkaantala na maaaring umabot ng ilang taon kung sakaling lumagpas tayo sa deadline ay nagpapakita lamang kung gaano kahalaga ang bawat araw ngayon. Kaya manatiling kalmado, subaybayan ang mga opisyal na kaganapan at laging alamin ang mga tamang impormasyon habang hinihintay natin ang magiging resulta ng botohan sa Washington ngayong pong darating na August. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.